Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, dito sa ating vlog na ito, ang pag-uusapan natin ay kung eto bang si Mayora Janice ay tatakbo or si Mayor Pritz Diaz ba ang talagang kakandidato. Sino ba talaga sa kanilang dalawa? So medyo nakakalito kung ikay taga 3rd District ng Negros Oriental, makikita mo na maraming nagsusulong ng kandidatura ni Mayora Janice. Pero etong si Mayor Pritz Diaz ay nagpunta ng Santa Catalina at tingin ko suportado siya ng mga taga Santa Cat at talagang napipisil din siya sa nabakanteng pwesto nitong si Arnie Tevez. Ngayon po, simpleng-simple lang naman yan di ba? Kung ako ay taga 3rd District ng Negros Oriental at si Mayora Janice ay kakandidato, si Mayor Pritz ay hindi, syempre, sino ba ang aking iboboto? Kung sakaling merong kakandidatong Mayora Janice Degamo, syempre, si Mayora Janice Degamo na ang iboboto ko. At yun din ang tingin ko na gagawin ng mga taga 3rd District ng Negros Oriental. Ngayon, kung si Mayor Pritz ay kakandidato, mag-giveaway tingin ko itong si Mayora Janice. Kasi syempre, si Mayora Janice ay nandyan siya sa Pamplona. At syempre, itong si Mayor Pritz Diaz, tingin ko, ayaw din niyang iwanan agad-agad ang Shaton kasi syempre, last term niya na. So, talagang ito ay isang napakalaki pong hamon sa pagdedesisyon kung sino ba talaga ang kakandidato, kung sino ba talaga ang mapipili ng grupo o partido ni Mayor Pritz Diaz at ni Mayor Janice Degamo. Same lang naman, di ba? Diyan sa dalawa na yan, kahit sino kumandidato sa pagkakongresista, sa binakante ni Arnie Tevez na pwesto, mananalo tsak. Sigurado ako dyan. Either Mayora Janice or Mayor Pritz Diaz, iboboto yan ng mga taga-ikatlong distrito ng Negros Oriental. Ngayon, eto. Merong isang kumbaga emerging na pangalan. Actually, hindi naman siya emerging. Talagang nandyan na siya. At nakita natin na nitong mga panahon ng kasagsagan ng mga kasuhan sa Pamplona Massacre ay very visible itong taong ito. Ang aking binabanggit ay si Colonel Ray Lopez. So, isa din siya sa, kumbaga, nung panahon ng eleksyon, 2022, nakalaban niya itong si Arnie Tevez. At napakakonti lang po ng lamang ni Colonel Ray Lopez dito kay Arnie Tevez. At, ito rin yung sinasabi ni Arnie Tevez na minagic daw, hindi daw umubra. Yung, ano ba yung tinatawag? Smart magic ba, kung tawagin? Hindi daw umubra, meron daw panahon na, nung time na yun, meron parang, nabanggit si Arnie Tevez sa kanyang ilang mga interview vlog or press con na hindi daw umubra ang smart magic nung time ng kanyang kandidatura nung May 2022 dahil sa halip daw na matalo siya napakalit lang daw ng margin ng kanyang pagkapanalo sa kanyang kalaban. So ginawan pa ng issue yan ni Arnie Tevez. So ngayon, eto si Colonel Ray Lopez, ano to kumbaga, dati tong ex-army to, sa cybercrime, o sa cyber, siya, parang ganyan yung kanyang division, di ba? So, eto po, leadership, syempre, nandyan, army, leadership, di ba? Ngayon po, eto lang ang nakikita kong siste. Baka mamaya, kung sakaling si Colonel Ray Lopez ay kumandidato at ito ano lang to ano ko to, kumbaga parang naiisip ko lang, parang inaano lang natin, binibigyan lang natin ng opinion o kumbaga parang tinignan ko lang yung magiging sitwasyon. Sa akin lang to. Ngayon, tinitignan ko
kung sakaling kakandidato si Mayor Pritz or si Mayora Janice, tapos, let's say, kuwari ang napili ng partido si Mayor Pritz Diaz. Tapos may kakandidatong isang Colonel Ray Lopez. Parang ang dating, 'di ba? Parang nag-aagawan sa pwesto, no? Parang ganun kasi baka magkaroon ng ganyang salita. Baka magkaroon ng ganyang isipin ang mga taga Negros Oriental o ang mga sumusubaybay dito sa Degamo Slay case o dito sa kasuhan ng Degamo and the Tebeses. 'Di ba? Baka yan ang maging kaisipan. Ngayon, pag nahati ang supporter, kasi merong makadegamo na baka pumarte o pumanig kay Colonel Ray Lopez. Pwede yan, di ba? Pwedeng merong makadegamo na hindi paparte o hindi makikipagkampihan o hindi boboto kay Mayor Pritz Diaz kapag kumandidato si Colonel Ray Lopez. Or meron din namang makadegamo na iboboto si Mayor Pritz Diaz sa pagkakongresista pero syempre hindi nila iboboto si Colonel Ray Lopez. So, ano ang aking pinupunto? Maaring mahati ang grupo ng mga Degamo, ang mga botante ng Degamo at mga supporters ng Degamo kung sakali na merong dalawa nakakandidato from Degamo side. Na ano nyo po ba ako? Naintindihan nyo? Parang nagets nyo po ba? Kasi parang ang gulo no? Pero para maging simple lang, ulitin nyo po ulit yung video. Hindi ko napapaliwanag ng elaboration talaga ng todo elaborate. Basta ang naisip ko lang, baka mamaya, kasi nakikita ko sa mga posts, nakikita ko sa mga Facebook page, si Colonel Ray Lopez parang pinopromote na. Or parang nagbibigay na ng hint na gusto niyang kumandidato sa pagkakongresista. Kasi syempre, siya ang nakalaban ni Arnie Tevez last election. At muntik niya nang talunin si Arnie Tevez. Sayang nga lang, kung natalo siguro si Arnie Tevez noon, time na yun, baka mas matindi pa sa Pamplona Massacre maisipan noon. Mag-alburuto, mas magmaoy. Kasi biruin nyo, natalo siya ng Colonel Ray Lopez, di ba? So, yun lang po yung punto ko. Maaring kung sa leadership, di ba? Sa lahat ng antas ng standard o ng quality para maging isang kongresista, baka pasok talaga si Colonel Ray Lopez. Siyempre, pasok din dyan si Mayor Janice Degamo. Pasok din dyan si Mayor Pritz Diaz. Ngayon po, yung pag-iisipan na lang ng mga tao kung sino ang kanilang iboboto, yun ang kinakabahala ko. Pag nahati ang mga Degamo, ang mga supporters ng mga Degamo, baka magkaroon pa ng pamumulitika sa politika, baka po magka-problema. Baka makabalik pa ang Tebes niyan sa 3rd District. Papayag ba kayo niyan? Baka makabalik pa si Henry Tebes sa pagkakongresista o kung sino man ang maisipan nilang patakbuhin kapag nahati ang mga supporters ng Degamo. Kaya kung sa bagay, sino ba naman ako para pakinggan, di ba po? Kung yung sa akin lang naman, suggestion ko lang. Para mawala ng tuluyan sa mundo ng politika ang Tebes diyan sa Negros Oriental o sa 3rd District, bumuo ng isang solidong kandidato. Isang solidong kandidato lang, whether it's Mayor Janice or Mayor Pritz Diaz. O kung gusto din nila si Colonel Ray Lopez, di ba? Pwede naman siguro. Kasi hindi ko ganong kilala si Colonel Ray Lopez. Siyempre, ang nating natutukan si Mayor Pritz at si Mayor Janice. Kung sino sa kanilang dalawa maisipan nila, solidong kandidato, walang ibang susuporta ng mga Degamo supporters kundi ang pambato lamang ng Degamo. Sigurado ako. Burado talaga
ang partido ni Tebes o ang grupo ni Tebes diyan sa Negros Oriental sa 3rd District. Ayun, naisip ko lang po yun naisip ko lang yun. Wala akong ibang ibig sabihin dito. Ang gusto ko, manalo ang pambato ng mga Degamo. Yun lang po. Wala akong ibang gustong dito. Gusto ko talaga mawala ang mga Tebes sa pamumuno, hindi makabalik sa pwesto ang mga Tebes at Degamo ang mamuno dyan sa inyo sa Negros Oriental sa ikatlong distrito, 'di ba? Para talagang sweet revenge para kay Gobroel Degamo at syempre, kapag yan po ay nangyari, nako, napaka saya po ng kumbaga ng mga Degamo supporters kasi malapit nang makamit ang hustisya para kay Gobroel Degamo, napalitan pa si Arnie Teve sa pwesto ng isang Degamo, 'di ba? So, yun lamang po. At maraming salamat sa mga taga Negros Oriental sa suporta po ninyo dito sa aking vlog na ito. At thank you po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po.